Akala ko dati hindi talaga masarap ang igado kasi lagi na lang ako bumibili nito sa karinderya tapos hindi talaga siya masarap. Nasabi ko never talaga ako kakain nito. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, ito ang pinakamasarap na igado na natry ko mga kamare chef at recipe ito ni Chef Buboy. Kaya gagayahin natin. So una is imamarinate natin ang liver sa 10 pieces of calamansi. Nakahiwa na yan into strips, so this is pork liver. Next is yung pork naman, bamarinate din natin siya ng 10 kalamansi. After natin to piga-pigain, maglalagay na tayo ng patansya na amount ng toyo. So, the more toyo, the saltier it will be. Kaya, i-control na lang natin ito. Lagi na lang talaga kapag wala na akong choice sa mga karinderya na kakainan namin, nalalanding ako sa igado, tapos hindi ko talaga siya nagugustuhan. Tapos, nagtanong ako sa team ko, anong gusto nilang team food habang nag-grocery ako. Tapos, sabi nila, bili daw ako ingredients ng igado. Eh, hindi ko nga alam kung paano lutuin yun kasi nga hindi ko siya type kaya never ko siyang inaral. Buti na lang pagbukas ko sa freezer ng South Supermarket, may nakita ako doon na parang igado kit. Bali nakahiwa na siya ng mga pork, tapos may atay, tapos may green peas. So anyway, ito na. So yung potatoes, ifo-fry muna natin siya para daw maging mas masarap. Hanapin natin yung color na medyo patusta na siya kasi meron pa daw yung flavor na ini-emit. Next is we're also frying the carrots pero hindi to masyado tostado. Parang pag nag-brighten na yung color niya, that's the time na okay na siya. Feeling ko parang menudo lang to. Feeling ko ha, I don't know. Pero parang ganyan yung menudo eh. So anyway, ayan. So pag natanggal na natin yung mga carrot na naprito, ang next natin is tatanggalin ang oil and then we will try to fry or parang gigisahin sa sariling mantika or i-render. Ayun yung tamang term. Render natin yung pork na marinated in toyo calamansi and papapawisin natin siya. Tapos, tsaka lang natin lalagyan ng konting water at tsaka pepper. And then, we will cover this until mag-dry ito. So, once natuyo na yung ating pork, tsaka natin siya hahalu-haluin para yung ibang corners medyo matusta. Pag nasangkot siya mo na lahat yan, we will add now the garlic and the onion. So, parang gigisahin natin siya. Tapos, magkakaroon nito ng konting tutong sa pan or yung tinatawag na fond. Hayaan lang muna natin yon para kumapal ng konti kasi masarap yon. And then, we will add tomatoes. Parang lapit-lapit siya sa menudo. Parang ganun yung tingin ko sa kanya. So, anyway, ayan na yung kamatis. Igigisa na natin siya ulit. And then, pag makapal na yung tutong dun sa pan or yung fond, lalagyan na natin siya ng water para ma-lift ito gently. Ito yung magke-create ng parang mas masarap pa na broth or sarsa. And so, pag nakita nyo ng ganyan siya, scrape nyo lang yung bottom ng pan para mas masarap yung ating mixture. And then, we will add now the marinated liver. So, at this point, we will increase the heat para hindi ewan ko ba, basta lakasan ko daw yung apoy. O, ayan na. So, halu-haluin ulit natin siya mga kamari chef and add some bell pepper. So, if you are fond of liver, mas gusto mo tong medyo malambot. Pero if you're like me and my family, gusto namin durug-durug yung liver. So, medyo tinagalan ko pa yung luto. So, ayan na. Lalagay natin yung carrots, patatas, green peas, or sweet peas pala ito. And then, we're going to mix it until ma-mix siya. Kamari chef, nag-iingat ako sa alat ng luto ko ha. Kaya kung mapapansin nyo, konti-konti lang yung palagay-lagay ko ng soy sauce. And then, para ma-replicate ko talaga yung luto ni chef, nilagyan natin ng magic sarap kasi naglalagay siya magic sarap doon. Tapos, laurel. So, para talaga siyang menudo, no? For me ha, diba, ganun yung mga menudo. Parang, ewan ko, ako lang ba? So, yun lang naman yung tingin kong difference niya. So, hindi tayo maglalagay ng tomato paste. Ang lalagay natin at atsuete para mamula-mula siya ng very, very light. So, ayan, nilagay ko na lang yung strainer sa ibabaw kasi tinatamad na ako magpakulo ng water. But you can separately prepare the atsuete. So, pag nalagay mo na, ayan, hahalu-haluin lang hanggang sa mamula siya. Tapos gusto ko talaga ng yung medyo may asim ng konti kasi hindi nga kami fan ng liver. So lagyan natin ng vinegar at saka konting Knorr seasoning. Ayan. So pag nalagay mo na yan, feeling ko masarap na talaga yan. Ewan ko ha. Nako mga kamari chef, huwag nyo ako i-judge. Pero kasi first time ko magluto ng igado. Ito, pwede na siya tikman. So pag tikim ko pa, sabi ko parang may konting kulang. So nag-check ulit ako kay Chef Buboy. Tapos tinanong niya ako anong mga nilagay ko. Sabi niya maglagay daw ng asin padulo. Kasi pag reduction na yung sauce ng igado, dun daw lumalabas yung alat. So sa dulo daw maglagay ng salt para matansya to. Tapos, pag thick na siya, ayan, thick na,
Titikman natin ulit. Kasi may hinahabol ko ngayon lasa nung gawa niya kasi ang sarap. Tapos sabi ko, parang ito rin yung nakakain ko sa karinderya. Hindi ito yun, chef. Gumanon ako sa kanya. Tapos ayun na nga, sabi niya, lagyan mo ng konti kasing luya. At saka sili. O yan. So, lagyan natin ng sili na green. Pero masarap to kung may sili na pula. Eh, wala kami nun. So, green na lang. Tapos yun na nga, yung luya. Yun yung pampasarap pala niya. So, it's ginger. I grated a really small knob of ginger. And then, pinakuluan ko lang ng saglit. Tapos, tinikman namin ulit ng anak ko. When we tasted it, talagang nagtingin na kami ng daughter. Kasi sabi ko, ito yun. Ito yung nagbigay sa kanya ng delicious goodness. Tapos lagyan pa namin ng konting kalamansi. Kasi parang, basta yung natikman ko kay Chef Buboy, lasang-lasa mo talaga na may toyo kalamansi siya. So, I had to add more calamansi. And then, I mixed it again, let it simmer for a few more minutes para ma-infuse yung luya dun sa, liver. Alam ko talaga, liver is nutritious, kaya sobrang happy ko nung finally kumain yung mga anak ko. And nagustuhan nila ha, in fairness. This is the only igado that my family will eat. Promise. So, ayun lang mga Kamari Chef. Bye-bye!